Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, dalilul muslim fil aqidati wal ibadat. Batayan ng Muslim sa mga paniniwala at pagsamba. So ngayon insyaAllah, isang page na ba tayo? Page 31. Sa huli na pala ito, tapos sunod tahara. So ngayon nawakidul Islam insyaAllah, mga nagpapawalang bisa sa dalawang syahada. So itong nawakidul Islam, katulad nung syurut la ilaha illallah, may iba-iba itong pagkakaulat. So merong iba, inililista nila ito na 10. Dito, 9 lang. Okay? Sa ibang mga scholar, ito ay 10. Dito, 9. Pero actually, sabi nga ng ibang scholar, ang itinala rito na 9 o 10 na nawakidul Islam, ito yung pangunahin. Kasi maaring mapapaloob pa sa nawakidul Islam yung iba pang bagay. Halimbawa, sa iba't ibang uri ng malalaking shirk, yun ay nawakid din. Pero dito yung 10 o 9 dito sa libro na tinukoy, na ito yung pinakamaraming tao ang nasasadlak dito at pinakamapanganib. So sinasabi rito, ang nagpapawalang bisa sa dalawang syahada, na tinutukoy din siyempre, nawawalan ng bisa ang pagiging Muslim. Kapag nagawa itong mga nawakidul Islam, ibig sabihin, nagiging kafir ang gumagawa nito. Pero siyempre, katulad ng iba pang ahkam na pinag-aaralan, ang mga ito ay pinag-aaralan natin hindi para maghatol sa iba. Pinag-aaralan natin ang mga ito upang maging babala sa ating lahat ng mga ito ay nagiging dahilan na ang tao ay lumalabas sa Islam. Ano ibig sabihin? Kasi maaring makikita natin ng mga ito sa ibang tao, pero wala tayong karapatan na basta-basta na lamang silang hahatulan. Okay? Basta-basta silang hahatulan. Ang paghahatol na naging kafir na nga ang tao o tumalikod siya talaga sa Islam ay ibibigay, kumbaga, sa kanya ng merong masusing pag-aaral, at ito ay isang pagkilos na sisimulan ng mga pinuno ng isang lipunan ng mga Muslim, at siyempre susunod dito ang natitirang mga mamamayan ng mga Muslim. Bakit? Kasi sa pag-alis ng tao sa Islam, pagbibintangan siya o hahatulan na umalis sa Islam, mayroong mga ahkam na napapaloob dito. Halimbawa na lang yan, siyempre unang-una doon sa mga hatol, yung tinatawag na ahkamur ridda, mga hatol para sa tumalikod sa Islam, at pangunahin dito yung parusang kamatayan. Okay? Sa mga terorista, pumapatay sila ng mga Muslim kasi pinagbibintangan nila yung mga Muslim na hindi sumasali sa kanila na tumatalikod sa Islam. Ginagawa nila yun niya, justification. So hindi natin tinatangkilik yung ganoong mentalidad. Gago lang yung maniniwala sa ganon. Kasi nga itong mga ito, pinag-aaralan natin
Hindi para maghatol, okay? Hindi para maghatol, hindi para maghusga, hindi para pumatay ng Muslim na pinagbibintangan natin na tumalikod sa Islam. Ito'y para mababalaan ang ating mga sarili at syempre mapatatag ang ating mga sarili. So yung balik tayo doon sa hukom ng pagtalikod sa Islam o ridda o pag-alis ng tao sa Islam dahil sa shirk o dahil sa pagiging mangkukulam. Ito ay hatol na ibibigay ng pamahalaan ng mga Muslim. Okay? Pamahalaan ng mga Muslim. At susunod dito ang mga mamamayan. Kasi nga bukod dun sa parusang kamatayan, yung nga ayon dun sa hadith, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man baddala dinahu faqtulu. Sino man ang palitan niya ang kanyang relihiyon, umalis sa Islam, ay patawan ninyo ng parusang kamatayan. Parusang kamatayan. Pero syempre nga ang magpapataw nito yung gobyerno ng mga Muslim. Ngayon marami ng pagkakataon na may mga nagki-Christian na Maguindanao o Tausug o iba pang tribo, pero hindi naman sila pinapatawan ng parusang kamatayan kasi walang gobyernong Muslim talaga na magpapataw nito. Sa atin sa Pilipinas, halimbawa, merong Bangsamoro, pero nasa ilalim naman ng Bangsamoro ng gobyerno ng Pilipinas. So hindi rin basta-basta. Kaya nga, si Sara Balabagan, yung nag-Christian na Maguindanaon, hindi siya pinatawan ng parusang kamatayan. Kasi wala sa kapangyarihan nino man, basta-basta ang magpataw ng kamatayan, parusang kamatayan. Gayun din, bakit hindi pwedeng maghahatol basta-basta ng kufur, ridda? Actually, kahit de facto, hindi yun basta-bastang pwedeng ibibintang nino man. Bukod nga doon sa hadith, ang tinatalakay natin dito yung mga ramifications nito, epekto nito sa lipunan ng mga Muslim. Yung tao na pinagbibintangan na siya ay tumalikod sa Islam o nakagawa ng isa, kahit isa sa mga nawakidul Islam, sa mayroong nga mga hukom na yatarattabu alayhi, may kinalaman sa kanya, bukod nga doon sa parusang kamatayan, syempre. Yung mga ahkam, halimbawa, na may kinalaman sa pampamilya. Ang hindi Muslim ay hindi pwedeng magmamana sa magulang na Muslim. So kung kafir, na pagbintangan na kafir yung anak, hindi siya nagsasala halimbawa, hindi siya magmamana sa kanyang magulang. Hindi siya magmamana. Ngayon din, yung nakikilalang Muslim na naging kafir, hindi siya pwede mag-aasawa ng babaeng Muslim. Yung Muslim na naging kafir, hindi pwedeng kakainin yung hayop na kinatay niya. Nagkatay siya ng kambing, tapos hindi naman siya nagsasala. Hindi ito pwedeng kakainin yung kinatay niya. Kasi pwede lang nating katayin o pwede lang nating kainin na hayop yung kinatay ng Muslim, Hudyo o Kristiyano. Yung nakikilalang Muslim, hindi naman nagsasala, wala siya kahit alin sa tatlo. Okay? Balikan natin pala yung sa pag-aasawa. So hindi pwedeng mapapangasawa nung lalaking hindi nagsasala ang babaeng Muslim. Kasi ang babaeng Muslim, pwede lang siyang mag-asawa ng, ano lang pwede niya mapangasawa? Hindi lalaking Muslim lang. Ang pwedeng mag-asawa ng Ahlul Kitab, yung lalaki. Okay? Ngayon, yung babae hindi nagsasala, hindi rin siya pwedeng maipakasal din sa lalaki na Muslim. Kasi pwede lang mapangasawa ng Muslim, Ahlul Kitab nga, di ba? O yung babaeng hindi nagsasala, hindi siya Muslim, hindi siya Kristiyano, hindi rin siya Hudyo. Hindi rin siya Hudyo. So, mabigat na bagay, kaya pinag-aaralan nito hindi para maghatol sa iba. Pero nga, ipapauna na natin syempre, sa mga ahkam ng ridda o pagtalikod sa Islam, yun nga, halimbawa, hindi natin nga may papatupad yung parusang kamatayan, syempre. Meron dito, tatalikod sa Islam, pugutan natin ang ulo, hindi pwede. Okay? Actually, kahit nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
May mga naiulat na nagridda, nagmurtad, pero hindi naman nila napatawan ng parusang kamatayan kasi tumakas na at hindi na nila hinabol. Katulad halimbawa, yung isang nag-angkin na tagasulat siya ng Quran, ng kapahayagan, at nung namatay siya, kung naalala ninyo, inilibing siya ng ilang ulit ng kanyang mga kababayan pero hindi siya naililibing. Iniluluwa ng lupa yung kanyang katawan. Kaya hinayaan na lang siya ng mga kababayan niya na nasa ibabaw ng lupa, nabulok ang kanyang katawan. So isa yun. Hindi yun napatawan ng parusang kamatayan at hindi na hinabol ng mga Muslim. Pero sa mga ahkam na pwedeng magkaroon ng kinalaman dito, doon pa lang sa pamilya halimbawa, o kahit yung pamayanan na ng mga Muslim, pwede naman maipatupad, inshallah. Halimbawa, yung Muslim hindi nagsasala, so pwedeng pawalan ng bisa yung kanilang kasal. Halimbawa, yung lalaki hindi nagsasala, yung babae nagsasala. So yung wali ng babae, pwedeng pawalang bisa yung kasal nila. Kahit ayaw pa diborsyohin nung lalaki, yung babae, pwedeng makialam ang wali ng babae. Yun ang silbi ng wali. Siya nga yung guardian, siya ang tagapangalaga ng kapakanan at interes ng babae. Sa Islam, ang babae lang ang may wali. Ang babae lang ang may guardian. Ngayon sa Islam, bakit Muslim dapat ang guardian ng babaeng ikakasal? Kasi ang pangangalagaan ng wali ay ang relihiyon ng babae, unang-una. Okay? Kaya nga yung babae, halimbawa, buhay pa yung magulang niya, tapos ikakasal siya, nag-Muslim yung babae, ang magiging guardian niya, dapat Muslim. Okay? Hindi pwede yung magulang niya. Ngayon doon sa usapin na dapat bang papayag muna yung magulang ng babae, usapin yan na, kumbaga, babalik sa urf o yung nakagawian ng mga tao sa lugar na yon. Kung nakagawian nila na, yun nga, malaman ng pamilya, okay lang, walang problema. Pero kung makakasal ang babae, na balik Islam halimbawa, tas magulang niya hindi Muslim, kinasal siya ng wali na Muslim, valid ang kasal inshallah. Ngayon, balik tayo doon sa wali. So yun nga, pwede niyang pakialaman ng mga bagay na ito. At nangyari na nga minsan dito, meron ditong sister, hindi nyo na yata inabutan yun si Fatima. Yung asawa niya, hindi naman nagsasala, tapos lasinggero pa, tapos sinasaktan sila, hindi naman sila tinutustusan ng maayos. So nakialam na si Manong na yun nga, pawawalang pisa yung kanilang kasal. Kasi si Manong yung kanyang guardian. So pwedeng mangyari yung ganong bagay. Hindi ito kailangang dumaan pa sa kung kani-kanino. Kasi naging malaking issue yun Bakit daw hindi nila alam na pinawalang bisa yung kasal ni Fatima? Ba't hindi alam ng Al-Huda? Ba't hindi alam ng Baguio? Ba't hindi alam ng ganito, ganyan? Pakialam nyo. Si Manong Harold ang wali. Okay? Yung problema sa ibang tao, gusto nila yung anino nila, sasaklaw sa lahat. Na wala kang pwedeng gagawin, liban na lang na alam nila. May mga ganyang Islamic Center. Yung gusto nila sila yung siga dun sa buong probinsya, buong munisipyo, buong bayan. Hindi pwede. Ang bawat lugar ay may kanya-kanyang pamunuan. Okay? Kung sila yung nagtutustos sa atin dito, sige, papailalim tayo sa kanila. Pero wala naman silang naitulong dito. Puro chismis, puro paninira, puro punah. Wala silang nagawa. So sa ganung bagay, yung wali ay merong doon sa kalagayan pwede siyang makialam. At syempre doon naman sa magulang, yung anak niya hindi nagsasala, tas ayaw niyang bigyan ng mana, may karapatan din siya doon. Actually kahit saan kahit sa batas sa Pilipinas, kung yung magulang ayaw niyang pamanahan yung anak niya, pwede. Hindi mapipilit ng anak yung magulang na pamanahan siya. Kaya nga kung nabalitaan niyo
Yung mag-asawa binaril sa bus, tapos yung suspect anak niya, yun yung ano nila, yun yung kaso nila. Ibig sabihin yun yung pinagdududahan na ugat kung bakit nagawa nila yung krimen na yun. So itong bagay na ito, yan, napahaba na yung paliwanag ko. Hindi siya pinag-aaralan natin ito hindi para maghatol. Bagaman, syempre, kung ito ay ayon sa kapangyarihan mo, otoridad mo, bilang wali ng babae, bilang guardian, bilang magulang ng anak na hindi nagsasala, so pwede kang magpatupad ng ilang mga ahkam. Pero yung tungkol sa pagpatay, parusang kamatayan sa hindi nagsasala, halimbawa, hindi pwede. Hindi pwede. Yung ibang bagay, obvious, di ba? Halimbawa, yung hindi tayo pwedeng kakain nung kinatay ng hindi nagsasala. Kahit tayo, pwede nating may patupad yun. Magkaisa tayo. Halimbawa, merong hindi nagsasala, siya yung tagakatay natin. Alisin natin siya na tagakatay. Magkatay man siya, hindi natin tatangkilikin yung kanyang kinatay. Pwede natin may patupad. Inshallah. So dito nga, ang nagpapawalang bisa sa dalawang syahada ay ang hindi pagsunod sa katuruan nito. Katuruan nito, kasama dito syempre yung mga syurut ng la ilaha illallah. Pero nga, kaya dito, inuna ko yung tungkol dun sa ridda o pagtalikod sa Islam. Kasi nga, maaaring meron tayong makikita na paglabag. Pero katulad doon sa nilinaw ko na dati, maaaring makakagawa yung Muslim ng isang bidaa. Isa lang. Hindi yung nagad-agad mangangahulugan na siya ay ahlul bidaa o mubtadi. Okay? Matuturing lang siya na mubtadi kung paulit-ulit niya na ginawa. Paulit-ulit niya na ginawa. At pinanindigan niya. Pero yung halimbawa, nakagawa lang siya ng isang pagkakamali, kahit pasabihin natin na maaring ito ay kufur, merong balik Islam, bago lang sa Islam, tapos nayaya nung magulang niya, hindi siya nakatanggi, sumama sa simbahan, kumain pa ng ostya, tapos nung pagbalik niya sa masjid, inaway mo, tinawag mo siyang kafir, ganito ganyan, impyerdo ka. Hindi ganun, okay? Hindi ganun. Lalong-lalo na kung sa kalagayan nga ng mga bago sa Islam o mahina ang pananampalataya, may pagbabagayan din eh. May pagbabagayan. Kaya minsan, hindi lahat ng bagay tinatalakay sa Facebook o sa social media. Minsan nga may mga bagay hindi pwedeng talakayin sa masjid eh. Kasi hindi na maaarok ng pag-unawa ng tao. Okay? Kaya nga yung lecture natin sa Qadar, tinigil na natin kasi masyado nang malalim ibang isopin, wala na kayong kinalaman doon. So kapag yung tao nakagawa ng isang bagay na maaring kabilang dito sa 10, hindi siya agad-agad mahatulan. Okay? Kailangan linawin muna sa kanya. Kaya nga, sa ridda, merong tinatawag na istitab. Istitab, di ba natalakay na natin yan? Kapag ang salitang Arabic ay nagsisimula sa alif, sin at ta, ito ay talab. Istitab, hihilingin sa kanya ng otoridad ng mga Muslim ang, Istitab, ano yung root word doon? Taba, yatubu, anong hihilingin sa kanya? Tauba. Uutusan siya na magtauba. Okay? So yung tao na yun, libawa, balik Islam, nakapagsimba, hindi mo yung naawayin, hindi mo yung nahatulan. Utusan mo siya na magtauba at lilinawin sa kanyang mga bagay-bagay. Kasi nga, nakawalang bisa yung hindi pagsunod sa mga katuruan nito o hindi pagsasagawa ng kautusan ni Allah. O kautusan na si Allah lamang dapat sambahin. At ganyan din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagsunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaya ang nagpapawalang bisa sa dalawang syahada ay marami. Kasi nga kasama na rin dito yung mga furu, yung mga tangkay nito, yung mga sanga.
Ngunit ang mahalaga at madalas na nangyayari sa panahon ngayon ay ang mga sumusunod. So kaya nga ibinilang ito na 9 o kaya 10. So meron ditong 9, shirk, pagtatambal kay Allah. Yung pangalawa, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasait, sino man ang kumuha sa pagitan niya at sa pagitan ni Allah ng tagapamagitan. Tagapamagitan, maaring dinadasalan niya yung tao na yun, paring dasal niya dadalhin ng tao na yun kay Allah. Diba? Shirk din yun actually, pero sa Nawaqidul Islam, ihiniwalay ito sa shirk kasi ang akala ng mga gumagawa nito, lalong-lalo na yung mga sumasamba sa libingan, nagdadasal sila sa kanilang ninuno. Kahit Kristiyano ginagawa yan eh. Pag may namatay silang ninuno, tatay, gabayan mo kami, nanay, gabayan mo kami. Tatay, nasaan ka man, huwag mo kami pababayaan. Shirk yun. At maaring hahantong din sila nga dun sa pamamagitan. Gagawin nilang wasita, tagapamagitan, itong mga namatay na ito na tao. Ang Buddhism, yung mga Buddhist, sa bukod doon sa veneration o pagdakila nila kay Buddha, ang Buddhism sa iba't ibang anyo nito, halimbawa may Shintoism at kung ano-ano pang itsura ng Buddhism. At ito yung religion sa Japan, sa Korea, yung Confucianism actually related sa Buddhism na umiiral sa China, yung Tibet at Nepal, Bhutan, na doon talaga lumaganap yung Buddhism, sumasamba sila sa kanilang mga ninuno. Yung kanilang napakaraming mga shrine, napakarami nilang mga templo, nakadedicate yun sa kanilang mga ninuno. At sa bawat bahay nila ay merong mga maliliit na altar na nakadedicate sa kanilang mga ninuno. Kaya sa Pilipinas, bagaman hindi ito doktrina ng Kristyanismo, opisyal na doktrina ng Kristyanismo, yung pagkakaroon natin ng mga altar na may picture ng mga lolo-lola natin, mga namatay na mahal sa buhay, yung mga Kristiyano dito sa Pilipinas, ito ay mga tradisyon na nakuha ng mga Pilipino sa mga Buddhist at sa mga Hindu. Lalo na yung paglalagay ng pagkain sa mga altar na ito kahit sa libingan. Pangatlo, hinanap ko kasing Arabic nito eh. Man i'taqada anna ghayrahu dan nabi sallallahu alaihi wasallam akmalu min hajjihi. Magkaiba kasi itong pagkakaano dito na rin. Pero daan natin ito pangatlo nga. Yung naniniwala na tama ang relihiyon ng sino mang sumusuway kay Allah. Ibig sabihin, hindi nila tinatakfir yung mga Kristiyano, Hudyo, Buddhist. Hindi sila naniniwala na kafir ang mga ito o naniniwala sila na may pagkakataon ng mga ito na makapasok sa paraiso. Yun ay Nawaqidul Islam. Pang-apat, yung pangatlo ngayon kanina, man lam yukaffir al-musyrikin. Pangapat, ito na, man i'taqada anna ghayra hajji Nabi sallallahu alaihi wasallam akmal min hajjihi. Ang hindi naniniwala na ang gabay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kumpleto. O ibig sabihin, dito nga, ang paniniwala na higit na kumpleto at mahusay ang gabay ng iba, ng ibang relihiyon. Bawa nga, nasa bingit nito yung mga Muslim sa panahon ngayon na nagbabawal sa ilang mga ahkam sa Islam. Kasi sinasabi nila outdated na raw at mas tama yung paniniwala ng mga tao ngayon. Kahit pa yung paniniwala na ay not necessarily religious, maaring secular. Secular, ibig sabihin walang kinalaman sa relihiyon. Kung naniniwala sila ng secularism, ang batas ng tao ay mas mainam kaysa sa batas ni Allah o ng sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufur yun.
Yung mga tao, halimbawa, minsan nasa NCMF pa nagtatrabaho eh. Sa National Commission on Muslim Filipinos, may mga nagsasabi doon, hindi na raw dapat pinapatupad ngayon yung ta'addud, yung duwaya o yung polygamy, yung pag-aasawa ng lalaki ng mahigit sa isa hanggang 4, hindi na raw dapat pinapatupad kasi outdated. Kasi ang mas tama, yung isa lang asawa ng lalaki. Hindi natin hinahatulan ngayon ng kufur. Okay? So ito pinag-aralan natin na hindi natin ito pinag-aralan para maghatol sa sino man. Bahala siya sa buhay niya. Pero alam natin na mali ang kanyang sinasabi at siya ay nasa bingit na ng kufur o kawalang pananampalataya. Kahit sino pa siya. Kahit attorney pa siya o kung ano pang pagtawag niya sa sarili niya. Panlima, ang masuklam sa anumang bagay na ipinarating ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man abgada shay'an mimma ja'a bihi rasul. So ito ay kufur. So yung tao na namumuhi sa, yun nga halimbawa, namumuhi sa ta'addud, namumuhi sa duwaya, yung asawa niya nag-asawa ng pangalawa, galit na galit siya. Maaring nasa bingit na siya ng kufur. Okay? Pero ano naman, depende nga. Kaya nga hindi pwedeng basta-bastang maghatol. Kasi maaring may babae, nagalit siya kasi yung asawa niya, hindi na nga nagtutustos sa kanya ng maayos, mag-aasawa pa ng pangalawa. So maaring nagagalit siya doon sa asawa niya, pero hindi siya nagagalit doon sa ta'addud. So walang kufur doon, inshallah. Pang-anim, man istahza'a bi syai'in min dinir rasul, ang pangungutya sa anumang bagay na mula sa relihiyon ni Allah o relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, pinagtatawanan ng Muslim yung gawain ng mga Muslim. So parang gago lang yung gagawa nito na pinagtatawanan niya yung anumang turo sa Islam o minamaliit niya o hinahamak niya. So ito ay kufur din. Pangpito, sihir o salamangka. At sa sihir nga, hindi ito yung hindi lang ito yung magic na yung may kuneho na lalabas sa sombrero. Kasama yun. Okay? Salamangka kasama rito yung pangkukulam at iba pang karunungang itim. Kasama na rito yung paggamit ng, actually kaya, yung paggamit ng mga anting-anting, shirk din. Kasi napapaloob ito dito sa sihir. Yung paggamit ng ng tawag doon, gayuma. Napapaloob din yun sa sihir. At iba pang mga salamangka. Ngayon, tinatawag ng mga tao yun na black magic. Yung pangkukulam. At tinatawag naman nila na white magic daw yung yung tricks, diba? Yung mga tricks sa baraha o yung iba-iba pang napapanood sa TV. Actually, bawal din yun. Bawal din yun. Kaya nga merong isang sikat na mga ngaral na, ewan ko na, wala na siya ngayon eh. Si Kamal al-Makki, gumagawa siya nito sa kabila ng malinaw na pagbabawal dito. Kahit nga yung yung may ginawa akong video minsan eh. Pino na yun eh. Pero naisip ko tama nga. Ibig sabihin tama yung pumuna. Meron akong video tungkol yun sa sa Jinn, Encanto. May ginawa kami doon na naglalakad ako tapos bigla akong nawala. At yun nga, naisip ko tama nga kasi kumbaga yung magic kahit hindi ito karunungang itim at may layunin ito na manlinlang, manloko para malulugod o matutuwa yung mga tao. So ganun din, maaring papasok doon at yun nga, nasa bingit na ng sihir. So mas mainam na iwasan. Ito yung aplikasyon ng da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Iwan mo ang mga bagay na nagbibigay sa ng pagdududa tungo sa bagay na sigurado ka na hindi sa iyo magbibigay ng pagdududa. At number 8, ito ini-enumerate pa lang natin ha. Saka pa natin tatalakayin isa-isa.
Inshallah mga ito, kasi marami pang usapin na napapaloob dito. Number 8, man i'taqada anna ba'da an-nasi yasihu al-khuruj an syari'ati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ang paniniwala na maaring lalabas o hindi susunod sa batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang sino man. Ang ibig sabihin dito, yun nga, inakala niya na exempted siya o pwede siyang hindi sumunod. O kaya yung batas ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang sunnah, hindi na applicable sa panahon ngayon. Yun ay kufur. At number 9, al-i'radu an dinillahi la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Ang pagtalikod o pagtakwil sa Islam, sa relihiyon ni Allah, hindi pag-aaral dito at hindi pagsasagawa nito. Dito sa listahan ko na 10, merong isa rito na hindi na isama rito. Kaya hinanap ko kanina pa bakit siyam lang dito? Samantalang dito sa Tauhidul Muyassar, ito Tauhidul Muyassar, na-translate ko na ito. Ito yung pinadala ko na sa GC dati. Pero pag may oras nga, ipiprint ko rin inshallah. Yung number 8, Mudaharatul Musyrikin wa muawanatuhum alal muslimin. Wala rito. Ang pagtulong sa mga kuffar laban sa mga Muslim, yun ay kufur. Matutulong ka sa mga kuffar para apihin ang mga Muslim, yun ay kufur. Pero syempre, idadagdag natin dito sa susunod na matatalakay pa natin ng mas malalim. Pero pagbubuod dito, ito yung pakikipagtulungan sa mga kuffar para apihin ang mga Muslim. Pero kung yung Muslim, halimbawa, terorista, holdapper, kriminal, hinahanap ng pulis na hindi Muslim, pwede kang tumulong sa pulis na hindi Muslim para mahuli yung Muslim na kriminal. Hindi ito yun. Hindi yun napapaloob dito. Okay? Kasi itong na ito, pang-8 na Nawaqidul Islam, kung sa 10 yung tinutukoy, ginagamit ito ng mga terorista para i-justify na yung mga nagsusumbong sa pulis kung nasaan sila ay kafir, o kaya ginagamit nilang justification ito na hindi sila pwedeng isusumbong sa pulis o sa sundalo kung saan sila nagtatago. Ito yung ginagamit nilang dalil, pero hindi ito applicable sa kanila. Okay? Hindi sila isinusumbong para mahuli dahil sa sila ay Muslim. Sila ay sinusumbong para mahuli dahil sila ay mga kriminal. At wala tayong pakialam, Muslim ba sila o hindi Muslim, walang pinagkaiba, kriminal pa rin sila. So dapat silang mapanagot ng batas, kahit batas pa ng Estado na batas ng hindi Muslim. Okay? Kasi kahit nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun nga, nababanggit ko palagi, ang Constitution of Medina, ang Ahdul Madina, napapaloob dito na ang mga Muslim ay makikipagtulungan kahit sa mga Hudyo at iba pang hindi Muslim sa Medina at sa paligid nito, nalalabanan nila ang sino mang sasalakay sa kanila. Ibig sabihin, halal o pinahintulutan ang pakikipagtulungan sa mga hindi Muslim laban sa sino mang magiging sanhi ng pagkasira ng buhay, pagkawasak ng mga ari-arian, kriminal. So pwedeng makipagtulungan kahit sa hindi Muslim. Alhamdulillah. Anyway, lahat ng ito ay lilinawin natin. In-enumerate pa lang natin yung 10 kasi mainam na matukoy ang lahat ng ito ng mas malinaw at mas malalim, inshallah. So dito nga, panghuli, meron 2 bagay na tinukoy dito. Ang lahat ng sinamang makagawa ng mga bagay na ito ng sinasadya o pabiro lang, o di kaya dahil sa takot sa ibang tao, ay kabilang na nga sa mga sumalungat sa 2 syahada. Okay? So kung ito ay ginawang biro, halimbawa merong Muslim nagbibiro, humarap sa rebulto, tapos nagdasal siya doon ng Ave Maria, ng Hail Mary, kufur na rin yun. Okay? Kahit pa ginawa niya lang yung content ng vlog o pampatawa, hindi pwede. Hindi pwede. O
dahil sa natatakot sa ibang tao. Itong takot na tinutukoy dito, iba pa sa napilitan ha, kaya nga nilinaw sa dulo yung napilitan. Natatakot siya na ibig sabihin, mas natakot siya dun sa tao kaysa kay Allah. Pero kung napilitan na siya, walang problema na nangangalib na yung buhay niya. Ito yung aplikasyon dun sa hadith, yung nagkatay ng langaw, naalala nyo? Yung nagkatay ng langaw, kaya siya mapupunta sa impyerno kasi nagustuhan niya na yung pagkatay ng langaw. Okay? Samantalang yung kasama niya hindi nagkatay ng langaw, pinatay dahil kinamuhian niya talaga ang syirk o ang kufur. Panghuli, ang mga bagay na ito ay kabilang sa pagsulungat sa katuroan ng dalawang syahada. Ang paniniwala sa kaisahan ni Allah, sa pagsamba sa Kanya at pagsunod sa anumang ipinarating ng huling propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So ito yung 10 na nawakidul Islam na enumerate muna natin. Susunod inshallah, isa-isayin natin ang mga ito. Inshallah, ganito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.